So ayan guys, yung part 2 natin ngayon natin itutuloy at hanggang dun lang sa dulo. Iba part 3 na natin to, pero hindi natin siya ngayong buwan o bukas, kundi mga November, mga gano'n natin siya aanihin. Ito end of November itong ating Beniharuka, kasi guys hindi tayo sure na lumaki sila, so sayang yung effort natin. Kahit paano ay hintayin na lang natin yan, at ito na lang yung gamitin natin na taniman ng ating mga Chinese cabbage at repolyo itong area na to. So dito guys, ginagawa ko, tinatanggal ko na muna yung mga dapat tanggalin katulad ng pin, yan yung mga stick na nakapatong sa ibabaw. At sa pagtatanggal ko ng plastic guys, nakikita nyo nakalayo ako kasi minsan pinapasukan kasi yan ng ahas sa ilalim, katulad nung last year. Nakita nyo yung video ko na yun kung napanood mo, ay may mga maliliit na ahas na nakasingit. Yes, tama kayo guys, merong mga ahas dito at madalas ako maka-encounter. Actually hindi ko nga lang nabibideo that time kasi nga pagpaparating pa lang ako nandun sila, so hindi pa tayo nakakapag-take ng video nun. And maswerte na tayo guys kapag yung mga na-encounter natin ay walang ahas, pero meron din dito katulad ng mamushi kung tawagin. Maigsi lang siya na medyo mataba yung katawan niya, yun ay deadly venom, kaya kailangan talaga natin doble ingat. So guys, eto na, titingnan natin kung pareho din ba siya nung na-harvest natin kahapon. Grabe, ang lambot ng lupa, pero parang walang laman. It's may guni-guni. So ayan guys, basa ang lupa kasi umulan magdamag. Actually, no isang araw pala ako nag-harvest, hindi pala kahapon guys. Kaya basang-basa yung lupa, umulan. Malalim yung ugat. Ayan. Basang-basa yung lupa. Ay, wala guys, oh. Tingnan nyo guys. Ito yata yung result ng 2 months na hindi umulan ng August at September, kasi nakita nyo mahaba lang yung kanilang, ang lalim ng mga ugat niya guys eh. Alam nyo ba na parang ano sila, yung katulad din sa trabaho ko, gumapang yung mga ugat niya. Kasi nung last year guys, hindi humaba ng ganito yung mga ugat ng kamote ko. So nakatimpok lang sila sa gitna. Ayan guys, sensya na maputi kasi basa talaga ang lupa. Ayan, meron tayong na-harvest dito na 3 piraso. Ayan, putulin na natin. Mukhang mahaba talaga yung ugat nila, kasi mararamdaman natin pag binunot natin ay talagang parang hanggang dun sa gat. So meaning ay naghahanap sila ng tubig. Ayan, napakakunti talaga. Ito yung ating ano-imo. Ang ano-imo guys, ang ibig sabihin niyan ay kulay dilaw yung kanilang laman. Ayan, diba? Ang liit lang talaga nila.
guys, ito lahat yung nakuha natin. Ayan, hindi ko lang mapakita sa inyo ng maganda kasi nga ay napakaputik. Ito yung ating imo. Ayan, ang kulay niya ay kulay dilaw. Ayan, orange na orange pala siya, hindi siya dilaw. Orange yung kulay ng ating kamote. Ayan, hindi nyo makita yung ganda nung hina-harvest natin kasi puro putik. Kaya ang gagawin muna natin, huhugasan muna natin para mas ma-appreciate natin yung ating mga hina-harvest, para lang tayo nag-harvest ng mga putik. So dito tayo kukuha guys ng panghugas natin. Guys, huhugasan natin para makita nyo lang. Pero hindi na natin to pwedeng itago kasi hindi na sila tatagal. Kasi nagtatagal lang talaga to kapag may putik-putik pa. So ayan guys, ganyan lang kadami yung ating na-harvest. At nakalimutan ko na may tatlo pala tayong variety. Yung ating Beni Azuma, imo at saka yung Haruka. So ayan, meron tayong tatlong variety kung makikita nyo. And then magluluto tayo kung ano yung pagkakaiba nila. At titikman din natin syempre. Kaya lang mas masarap kasi to guys kung patutulugin natin siya ng 1 month. Ayan, ito kulay orange ang laman niya. Ito ay may pagkadilaw. And then this one meron pagkaputi. Ganun yung kulay niya. So ayan guys, yung ating mga na-harvest na kamote today. Pero hindi pa natin na-harvest lahat. Yung isang bloke ay tinira pa natin. At may nakita ko dito guys, no, patay na crayfish. So ibig sabihin, madaming crayfish. Baka dito naliligaw sa ating mini dam, no? Hindi lang natin nakikita. Anyway, hindi naman natin din yung kinakain. Kung ano yung mga reason kung bakit konti lang yung na-harvest natin ngayong taon na to. Unang-una, siguro dahil nga same lupa pa din yung pinagtaniman natin, yung pwesto niya same pa din. Kasi nga dapat ay alternate siya na sa loob ng 3 taon bago siya makabalik doon sa dati niyang pinagtaniman. Kasi merong mga nutrients na nagamit yung kamote na hindi agad mapuproduce ng lupa sa loob lang ng 1 taon. So kinakailangan niya ng time na kailangan yung ibang naitanim natin doon, yun yung magpuproduce naman nung nutrients na nanggaling, na gagamitin naman ng kamote. So yun yung paliwanag sa atin at ng mga professional dito. And then pangalawa guys ay hindi talaga nag-uulan ng July at August. And then second week of September, as in isang beses man guys, hindi umulan talaga. Sobrang tindi ng sikat ng araw nun. Kaya nga hindi ako nagpupunta nun para magtalbos, no? So sobrang init guys, hindi sila nakakapag-absorb ng tubig. Ang nangyari ay yung ugat nila lumalim lang ng lumalim, humaba lang ng humaba kakahanap ng tubig. Kasi supposed to be dapat sa unang 2 buwan nila dapat ay nagkakaroon ng moist yung tubig, yung lupa nila. Kasi yun pa lang yung time na yung ugat nila ay hindi na kailangan mag-spread ng malayo. So yung pinaka main root nila na pinprioritize natin, dun pa lang ay nabubuo na yung crops. And then pag nagdidilig tayo, yun, dumalaki siya. At ang pagkakatanda ko last year, at least 1 week, 1 time nagdidilig ako, at kaya lang maulan kasi that time, kaya hindi talaga ako masyadong nagdidilig nun. Unlike this year guys, talagang walang ulan. Nung June, buong buwan umulan ng June. Pero pagdating ng July, August, September guys, wala talagang kaulan-ulan. And then ngayon naman, sobrang ulan naman. 1 week umuulan, tapos 4 na araw hihinto, tapos 1 week uulan na naman. So ibig sabihin tapos na yung timing ng pagbubuo ng kamote, kaya yung timing nila ay mali. So dapat ay habang sila ay nagpapalaki pa lang, nadidiligan na natin sila. Third guys ay hindi ko sila natatalbusan. Kasi katulad yan ng singkamas at nung ating kasaba, kailangan binabawasan sila ng sanga, tinatanggalan sila ng mga pods ng flower, kasi para yung energy, pati yung diba, yung area ng ube, diba, tinatanggal din natin. Kasi para instead na yung energy na pupunta dun sa mga dahon na nasa ibabaw, dapat ay nabubuo sila dun sa ilalim. Yung ilalim ang napapriority na lumaki, sila yung kailangan ng nutrients kaysa yung nasa labas. Kaya yun yung isa din sa reason kung bakit hindi lumaki yung mga kamote natin. Hindi natin sila natatabasan ng
dahon at natatalbusan. Yun talaga yung naisip ko last year kasi guys, napakasipag kong tumalbos. Dahil nga lagi akong may kaibigan mga Pilipina nanghihingi, tapos pupunta dito, syempre yun din yung pakakain ko, magsisigang ako, plus ako din makain din ako ng talbos. Pero this year talaga hindi guys, kasi sobrang init ng panahon, hindi talaga ako makatagal ng isang oras dito sa farm ko, talaga nahihimatay ako, kaya binili na ako ni Papa ng jacket, diba? Pero kulang pa din talagang sobrang init talaga. So ayun ang naiisip ko na reason kasi yung pagbubungkal, yung paglalagay ng pataba, yung brand ng pataba, kung ano yung pataba na nilagay natin, pareho lang pati pag-mulch film natin. Yun nga lang ay same pwesto talaga yung pinagtaniman natin at hindi nga tayo nakapagdilig na at nakakapagbigay ng tubig plus yung ating pagtatalbos hindi natin nagawa. So ayan guys, at may 3 variety pa tayo ng kamote at abangan nyo next time yung ating taste test.